Gemini, so ayan, ang reading pala natin is Gabay Kapalaran sa'yo sa taong 2025. Okay, so ayan, Gemini, maganda pa rin na alam nyo ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa iba pang guidance. And ayan pala guys, maraming salamat din po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? Tignan natin, Gemini. Sa first quarter po ng taong 2025, ano po yung kaganapan kay Gemini? Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron po tayong The Hermit. Second quarter po ng taong 2025. Second quarter po ng taong 2025. Meron tayong Knight of Swords. Second quarter po ng taong 2025. Second quarter po. Meron tayong Page of Coins. Okay. And sa fourth quarter naman po, meron tayong Four of Cups. Okay. Bottom of the deck nyo guys is Ace of Pentacles. So, titignan pa natin guys. Ito yung bottom of the deck nyo, Ace of Pentacles. Ayusin lang natin to guys, no? So guys, kung naiinip na po kayo sa ating pag-shuffle, ayan, proceed na kayo sa ating reading. Ayusin ko lang to. Baka di magkasya yung card. Okay. First quarter po ng taong 2025 ni Aquarius, Gemini. First quarter po ng taong 2025 po ni Gemini. Meron tayong Queen of Swords. Okay. Second quarter, Ace of Cups. Sa third quarter naman po ng taong 2025, third quarter po ng taong 2025 ni Gemini, meron tayong Two of Swords. Okay. Fourth quarter naman po ng taong 2025, meron tayong King of Swords. Okay. Bottom of the deck, guys, is Page of Pentacles. Okay. So, guys, basahin natin tong first quarter mo, no? Yung first quarter mo is the Hermit. Gemini, medyo magulo. Nasa Hermit mode ka daw, no? Sa first quarter lang. Dami mong iniisip, pero mas logical ka. Sabihin natin na maraming gumugulo sa isip mo. Marami kang kino-consider, pero practical. Ayan, may energy po ng Virgo. Baka may kadil ka na Virgo. Okay? So, basahin natin, guys. Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. Self-discovery. Queen of Swords. Queen of Swords. Sharpness, true leader, intelligence, logic, and balance. So, sinasabi dito guys, hindi ka daw dapat panghinaan ng loob. Kasi nga, Gemini, malalakas ang loob nito. At ang nakikita ko sa inyo guys, nagsiship yung energy mo. Hindi ka naman naguguluhan, pero parang nakakaya mo eh. Kaya mong kontrolin yung pag-overthink mo, no? Kaya mo siyang i-let go or kaya mong hindi maapektuhan dito sa bagay na to. Okay, ganun yung pinapakita sa akin dito. Lalo na at maraming nagtitiwala sa inyo. Kung may business ka or pwedeng, may katungkulan ka. So, nakikita ko naman guys na kahit stress ka, napapanindigan mo siya, Gemini. Okay? Kaya mong ipaglaban yung sarili mo. Yan po yung pinapakita sa akin dito ng inyong energy. Ayan, angel number 444, 34. I think merong gusto sabihin sa inyo yung mga spirit guide. Kasi sa Hermit, angel siya, Okay, so yan guys, ang inyong first quarter po ng taong 2025.
Doon naman tayo guys sa second quarter po ng taong 2025. Meron tayong Knight of Swords, decisive, focus-driven, defensive, events that move with great speed, choose intellectual responses, to challenge rather than emotional, sudden or unexpected changes, review your option carefully. Okay. Ace of Cups, new love, proposal, offer, marriage, new relationship. So, pwedeng Gemini may bagong relationship, no? May new person na paparating sa inyo. Or pwedeng kung magjowa pa lang kayo ng person mo, magka-live-in. So, papunta na kayo guys sa higher, higher energy, higher relationship, no? I think, ayan, may marriage kasi. So, parang may magpo-propose, may gusto magpakasal na dito. Sa malinaw po na pinapakita sa akin dito. So, parang, kung bakit nyo naman guys, sinasabi dito, hinay-hinay lang sa mga desisyon na gagawin. Parang aralin mo daw munang mabuti kung ano yung mga gagawin mo. Kasi ang pinapakita sa akin, pagdating sa relationship, medyo mag-overthink kayo. Though, parang desidido naman na yung person mo, na pag-usapan nyo naman to, mahal nyo naman ang isa't isa. Pero, hindi nyo guys talaga maiwasan na talagang may mga pag-overthink. Okay? Parang nakakapraning yung energy na nasasagap ko nga dito guys. Ayan. May mga bagay na parang nahihirapan kayo na i-work out, no? Kayo ng person mo, nahihirapan kayong i-work out yung relationship nyo. Kasi pwedeng nagkakaroon kayo guys ng struggle, pero kinakaya nyo naman. Yun nga lang guys na nakikita ko dito. Parang magpo-propose sa yung person mo. Ay may magkakaroon kayo dito ng plano na kasalan, pero sa inyo kasi mas gusto nyo na mas practical. I think yung parang simple lang, mahalaga na ikasal, parang ganyan. Okay, so guys, sa third quarter mo naman guys, meron tayong Page of Pentacles, scholarly, cheerful, dependable, mischievous, time, okay, layo kasi basahin ko guys. Time to get to work, an excellent opportunity present itself, happy news about your career, promotion, or scholarship, a new area of study. So, guys, sinasabi dito, dalawa lang yung nakakita ko dito, no? Pwedeng mag-aaral ka ulit, mag-e-exam, or pwede guys na may promotion na mangyayari sa trabaho mo. So, success pa rin guys yung nakakita ko dito. Yun nga lang guys, maguguluhan ka eh. Pagdating to sa career mo, hindi ka makapag-decide kung ipo-pursue mo ba yan, meron ka bang gagawin, or ilalet go mo na lang. Kasi parang nabigyan ka lang ng title na promotion, pero mas mabigat yung trabaho, pero yung sahod guys, sobrang konti lang yung naging increase. Yun po yung pinapakita sa akin dyan guys, okay? Ayan, Gemini, pagtsatsaga yung nakikita ko dito. Pagtsatsagaan mo yung trabaho mo, or parang, yes, tatanggapin mo tong promotion na to. Yun nga lang guys, mabigat yung responsibility. So, Four of Cups is regret naman to guys. Okay? Sa fourth quarter nyo guys, failing to recognize a magical opportunity, missing the point, the distraction of daily life, discontentment or boredom, lost in your own world, wake up. Diba parang nawala ka na sa focus mo. Nawalan ka ng gana, naboboard ka, medyo stress, ang daming regret, no? Kasi si Four of Cups regret to, guys, eh. Pero sinasabi dyan, guys, ano lang to, parang calling para sa inyo, na mas paganahin mo yung isip mo, or mas maging matalino ka pa, mas maging practical ka pa. Yan po yung sinasabi dyan, guys, okay? So, ito naman, guys, yung bottom of the deck nyo, is si Page of Pentacles. Okay, say Page of Pentacles nga ba to? Ace of Pentacles, sorry. Ayan. Basahin natin guys, no? Okay, a windfall of abundance, wise counsel, or good fortune, an exciting career opportunity, a lucrative contract, significant purchase like a home or vehicles. Alam niyo guys, parang nasagap ko dito, magbebenta kayo ng sasakyan. Or baka buy and sell, no? Nagbebenta kayo. Baka may mga agent, ganyan. Kasi may nakikita kasi ako guys, big amount of money na hawakan niyo po sa taong 2025. Okay, ito naman no, bago talaga to.
So, may opportunity na parang nasalat ka lang ng opportunity na to, tapos parang ipaglalaban mo siya na, hindi, para talaga sa akin to. Kasi nakikita mo na meron talaga magandang nangyayari. Yun po yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay? Nakikita mo parang may improvement talaga. Tignan natin advice. Meron po tayong, okay, meron tayong red. Forgive. Gemini, meron kang kailangan patawarin. Kung ba't wala kang peace of mind? Kasi may anger. May galit. Sabihin natin na parang nakikipagplastikan ka. Nakikisama ka. Pero hirap yung kalooban mo. Okay? Meron tayong expectation. Don't seek anyone's approval. Okay? May nakikita kasi ako dito, guys. I think parang may meron kang gustong mangyari. Pero sinasabi dyan, guys, huwag ka muna masyado mag-expect doon sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Kasi baka maging disappointment to. Advice, meron tayong surrendering the journey to the journey. Release control. Diba? Para may mga bagay na kung hindi mo na kayang panghawakan, let go mo na, guys, kasi mahirapan ka pa. Meron tayong great adventure, take a risk, venture, and forward. Okay? So, yan, guys. Ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye.